Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Ayan, lumabas! Sir! Ay, sir! Sir, dito! Sakay ka sa akin! Sakay ka sa akin! Intense na habulan na nangyari sa Las Piñas. Ang lalaking hinahabol ng mga pulis sa taong bayan, hinihinalang snatcher. Nahuli kaya ang suspect? Ihahatid namin ang buong balita mamaya. Sa mga degasolina ang sasakyan, magpa-full tank na ngayong araw. Pero kung diesel, baka kaya pang ipagpabukas na muna yan. Sa anunsyo kasi ng Clean Fuel at Sea Oil, bababa ng 40 centavos ang kada litro ng diesel epektibo bukas. 35 centavos naman ang itatapya sa kerosene ayon sa Sea Oil. Ika-4 na rollback na yan sa diesel at kerosene ngayong taon. Tataas naman ng 50 centavos kada litro ang gasolina. Ngayon 2024, mahigit 7 pesos na ang dagdag presyo sa gasolina habang 1 peso and 40 centavos ang rollback. Dahil tapos na ang closed fishing season, dumami na ang supply ng ilang isda gaya ng galunggong at tamban sa mga pamilihan. Magkano naman kaya yan? Alamin sa balitang hatid ni James Agustin. Kahapon lang nagkaroon ng supply ng sariwang tamban at galunggong sa pwestong ito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. 180 pesos per kilo ang tamban, habang 220 pesos per kilo ang galunggong. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, tapos na ang closed fishing season, kaya mas dumami na ang supply ng isda. Yung galunggong pati tamban medyo may nagkakaroon na rin ng supply kaysa nung nakaraan, puro frozen. Kamusta naman ang presyo? Medyo mataas pa rin. Bakit ho sir ganon? Siguro konti pa lang yung supply na parating. Pero pag dumami-dami na yan, siguro bababa pa rin yan. Ang iba pang isda tulad ng tulingan mabibili sa 180 pesos per kilo. May alumahan na 240 pesos per kilo. Ang tilapia ay 130 pesos per kilo, habang ang bangus ay 190 pesos per kilo. Bagyang mataas pa rin ang presyo ng isda, kaya budget na muna ang mga mamimili. Kulang ang pera pag bumili ka ng marami. Kailangan budget lang. Yung kasya lang sa amin, yung sakto lang. Kung hindi talaga kayang bumili ng 1 kilo, kahit para makakain ka, bili kang 1/4, bili kang kalahati, ganyan. Kasi sa akin naman, basta marunong ka lang mag-budget, kahit mahal, makakakain ka. Inaasahan na ng mga nagtitinda ang mataas na demand ng isda sa papalapit na Holy Week. Hindi pa naman nila masabi kung tataas ang presyo nito. Pag ganyang Holy Week, konti lang ang supply, mas tataas siya. Pero pag maraming supply, mababa siya. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natutuyo na ang ilang sakahan sa Dipakula, Aurora dahil sa epekto ng El Nino. Ilan sa mga sakahan ang nagkabitak-bitak na. Malapit na ring malanta ang kanilang tanim na palay. Dahil dyan, napilitan na ang mga magsasaka na gumamit ng water pump. Ang ibang sakahan, ginawa na munang pastulan para iwas lugi. Habang ang iba, kamote na muna ang itinanim. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na may inilaang tulong pinansyal para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino. So hindi pa man idinedeklara ang panahon ng tag-init, malaking bahagi na ng bansa ang kulang na sa ulan. Base sa datos ng pag-asa nitong February, kitang-kita na halos kulay pula ang buong Luzon. Gayon din ang ilang bahagi ng Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Indikasyon niyan na nakatanggap lang ang mga nasabing lugar ng way below normal rainfall amount. Below normal rainfall amount naman kung ang mapa ay kulay dilaw. Ang ilang panig lang ng Quezon Province, Central Luzon at malaking bahagi ng Mindanao ang nagkulay berde o asul. Ibig sabihin, nakapagtala ang mga ito sa nakalipas na buwan ng near normal rainfall at above normal rainfall amount. At ngayong March, pinapangambahang magpapatuloy ang kakapusan sa ulan lalo't may El Nino pa rin at parating na ang panahon ng tag-init.
Sa ngayon, walang namamataang bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Hanging amihan ang nakaapekto sa extreme northern Luzon habang easterlies sa iba pang panig ng bansa. Ngayong araw, posibleng umakyat sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City, 39 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Calapan, Oriental, Mindoro, Rojas, Capiz, maging sa Lagindingan, Misamis Oriental at Butuan, Agusan del Norte. Dito naman po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index, partikular na sa Pasay. Marami pa ring dam ang nakapagtatala ng mababang water level. Kabilang dyan ang Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoirs. Ayon sa Pag-asa, bahagya namang tumaas ang tubig sa Bingat, Caliraya Reservoirs ngayong araw kumpara kahapon. Halos buong bansa kasama na ang Metro Manila ang makararanas ng maayos na panahon at mababang tsansa na ulan sa mga susunod na oras base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Bagaman may iilang lugar pa rin ang posibleng magkaroon ng light to moderate rains. Pinagnakawan ng isang apartment unit sa Tondo, Maynila ang suspect, kapitbahay nila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking ito matapos pagnakawan umano ang isang apartment unit sa Tondo, Maynila. Tinangay raw ng suspect ang laptop at charger ng kanyang kapitbahay na estudyante. Nahagi pa sa CCTV ng barangay ang paglalakad ng lalaki na may dalang backpack sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard pasado alas 6 ng umaga nitong Biyernes. Umikot lang pala ang suspect sa mga eskinita at bumalik din sa kanilang lugar. Nang malaman naman ng biktima ang pagnanakaw, agad siyang nagsumbong sa mga pulis. Tama-tama naman yung ating mga operatiba ng DPAOU nagkakanda ng anti-criminality campaign dito sa area. At nung nakita nga nila yung suspect sa CCTV, naglasagad sila ng follow-up at naabutan nila itong tao na ito dito sa may Kapulong Street, sa may corner ng Road 10. Nahuli ang suspect at nabawi sa kanya ang mga gamit ng estudyante. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na sinampahan na ng reklamong robbery. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng MPD. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling nagpakita ng kanilang galing ang Pinoy athlete sa larangan ng sambo na isang uri ng martial arts. 3 gintong medalya ang nakuha ng Philippine Sambo Team sa 2024 Dutch Open International Sambo Tournament sa the Netherlands. Ang sambo ay isang uri ng combat sport. Ang mga gold medal ay mula kina Chino si Tanco Chan na nagwagi sa 98 kilograms and above ng senior division, Sydney C. Tancon Chan sa 80 kilograms and above ng senior at kay Ace Larida na panalo rin sa 88 kilograms and under ng Masters Division. Silver naman ang nakuha ni Paulo Tancon Chan sa 98 kilograms and under ng Masters Division at bronze mula kay Eileen Yap sa women's 80 kilograms and under ng senior. Good job! Kuha po yan ang CCTV sa bahagi ng F Manalo sa Taguig kung saan bumaba ang isang lalaki mula sa taxi. Pumasok siya sa isang gate. Maya-maya, lumabas na ang lalaki at may bitbit ng 2 bisikleta. Ang mga yan, ninakaw na pala niya. Ayon sa may-ari ng mga bike na si John Ordonez, winasak ng suspect ang gate gamit ang screwdriver. Isang helmet din ang kanyang tinangay. Ang kabuang halaga ng ninakaw lagpas 100,000 piso. Hinala ng biktima, posibleng planado ang pagnanakaw, lalo't alam ng suspect kung saan agad magpupunta. Umaasa naman ng biktima na mababawi pa niya ang kanyang mga bike. Handa raw siya magbigay ng pabuya. Huli sa Muntinlupa ang isang kolorum na van na may gamit na pekeng plaka. Ang totoo nitong plaka na baklas na pala noong Enero matapos masita dahil din sa pagiging kolorum. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sinita ang van na ito sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR sa Alabang, Muntinlupa. Improvised daw kasi ang plaka nito. Nang usisain ng driver kung saan ang plaka nito, hindi siya makasagot. Lisensya, saka yung authorization. Mamaya ka na mag-cellphone. Mamaya ka na mag-cellphone. Samay ka? Wala kayo sa akin. Naghintay lang ako ng ano sa buwan. Wala ko sa kayo.
Dahil nagpagawa ng sariling plaka ang van, kolorong ito ayon sa DOTR SAICT. Lumalabas na ito rin pala ang van na nahuli nila noong January 8 sa Alabang din dahil sa pagiging kolorom. Kinumpis ka noon ng lisensya ng driver at binaklas ang plaka nito. Sigurado ka sa sinasabi mo? Na-issuehan ito ng technical impound. Ibig sabihin, pinapayagan lang itong tumakbo sa kalye sa loob ng 24 oras mula nang mahuli ito para lang gumarahe at hindi na muli dapat pumasada hanggang matapos sa 3 buwang suspensyon. Pero hindi ito sumunod. Ayon sa DOTR SAICT, mahaharap ang driver sa patong-patong na paglabag tulad ng no authorization to use improvised plates, failure to carry driver's license at obstruction. Sir, nasaan ang plaka niyan? Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng nahuling driver. Pero ang sabi ng driver sa DOTR SAICT, kailangan daw niyang kumita kaya ibiniyahe pa rin ang van. Nasa impounding area na ng Land Transportation Office ang sasakyan. Sa tala ng DOTR SAICT, nitong Pebrero, umabot na sa 62 kolorom vehicles ang nahuli. Tinatayang aabot sa 23.4 million pesos ang kabuuang multang pinataw sa pinaikting na kampanya kontra kolorom. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare at pare! Tila hindi yata makaget over si sparkle artist David Licauco sa Sydney leg ng The Eras Tour ni Maring Taylor Swift. Sa kanyang IG account, sinare ng pambansang Ginoo ang highlights ng kanyang concert experience. Makikita siyang nag-e-enjoy sa performance ni Tay-Tay sa Accra Stadium last February. May caption pa yan na Certified Swiftie. Dati nang sinabi ni David na fan siya ni Taylor mula pagkabata. Sa katunayan, present siya sa Red Tour in Manila ng multi-awarded pop star noong 2014. Mga mare, papanood na mamayang hapon ng GMA Afternoon Prime Series na Lilet Matias, Attorney at Law. Bida riyan si Joe Berry, kasama si Rita Avila, Lloyd Sammartino, Joaquin Domagoso, Annalyn Baro, Cheryl Cruz at marami pang iba. Ang kwento iikot sa pagiging abogado ni Lilet Matias at sa pagtulong niya sa mga naaapi. Sabi nga recently sa akin ni Joe, dream come true raw para sa kanya ang role. Kung hindi raw kasi siya isang artista, isa na siyang abogada. Pinaghahandaan daw talaga niya ang kanyang karakter. Mapapanood na ang Lilet Matias, Attorney at Law, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Dumami umano ang mga barko ng China sa West Philippine Sea base sa monitoring ng Asia Maritime Transparency Initiative. Balitang hatid ni Maki Pulido. Noong Setyembre, huling namataan ng 3 survey ship ng China malapit sa Philippine Rise, isang underwater plateau sa northeastern seaboard ng Pilipinas. Nasa loob ito ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ at pinaniniwalaang mayaman sa langis, gas at iba pang marine resources. Nitong February 26, nag-post ulit ang dating US Air Force official na si Ray Powell na may 2 barko na naman ng China na namataang loitering o nakatambay malapit doon. Sa monitoring ng Philippine Navy, galing ang 2 research survey vessels sa Guangzhou, China at patungong Pacific Ocean. If we will track the course of both survey ships coming from the port of origin to the Pacific, that is more or less the vicinity they would be after 2 or 3 days of travel. In transit o dumaraan lang daw ang mga survey ship ng China. Sa ngayon, nasa labas na ng EEZ ng Pilipinas ang 2 survey ship. Passing through the exclusive economic zone of a coastal state is allowed naman under UNCLOS. Doing research or other activities will have to inform the coastal state and in some cases get the consent of the coastal state. Sa kabilang dako naman ng bansa sa West Philippine Sea, bukod sa South Sea Fleet ng China at China Coast Guard, dumarami ang mga barko ng Chinese Maritime Militia. Sa monitoring ng Asia Maritime Transparency Initiative, nasa 195 ang average na dami ng militia vessels na namataan sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea kada araw noong 2023. Mas marami kaysa sa mga nakalipas na taon. Sabi ng Philippine Navy, ito'y mga pribadong fishing vessels na binigyan ng permit ng China na mangisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, pero tumatanggap ng utos mula sa Chinese military. I would call them a clear and present challenge, not a danger.
na ito ay part ng nina-navigate natin that we have to, is the new environment now. Wala pang bagong pahayag ang China na dati nang iginiit ang kanilang soberanya sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang rider matapos bumangga ang sinasakyan niyang motorsiklo sa isang nakaparadang truck sa Pasukin, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, naka-helmet at mabilis ang patakbo ng 28 taong gulang na rider. Nagtamo siya ng mga sugat sa katawan dahil sa lakas ng impact. Ayon sa pulisya, nakapag-usap ng pamilya ng biktima at driver ng truck. Sugatan naman ang isang karpintero matapos makuryente sa Midsayap, Cotabato. Ayon sa mga otoridad, may kinukumpuni ang biktima sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection nang masagi nito ang isang live wire. Agad na nadala sa ospital ang biktima sa tulong ng rescue unit ng BFP. Sa ngayon, nagpapagaling na ang biktima. Sasagutin naman ng BFP ang gastusin sa pagpapagamot niya. Walang pahayag ang biktima. Nadadagdagan at mas lumalawak pa ang mga taniman na natutuyo dahil sa matinding init at kakulangan sa patubig dahil sa nararanasang El Nino. Pag-usapan natin yan, nakasalang sa Balitang Hali ang dating kalihim ng Department of Agriculture at kasalukuyang chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative, Leonardo Montemayor. Magandang umaga po sa inyo, sir, at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Magandang umaga po, Rafi, Bernadette. Opo, ano po yung nakikita niyong long-term effect ng hekta-hektaryang palayan at taniman na nasira dahil sa epekto po ng El Nino? At ano pong monitoring niyo sa buong bansa sa epekto nitong El Nino ngayon? Sa maraming lugar ng ating bansa, tumitindi lalo ang epekto ng El Nino. To cite a particular example, kakatawag ko lang sa aming chapter sa Occidental Mindoro, sa bayan po ng San Jose. Ayon po sa report nila, marami ang tinamaan po na palay nila. And yet, they are still at the 50% halfway mark sa pag-ani. Meron pa pong 50% ng hindi pa po na-harvest, pero malaki na po naging damage in terms of kawalan po ng palay production. Ganyan din po sa sibuyas. Sa sibuyas daw, nasa 20% pa lang ang kanilang nakukumpleto sa harvest, pero matindi na rin po ang epekto ng El Nino sa kanilang onion production. Ginoong Montemayor, last year pa sinasabi na magkakaroon ng matinding El Nino. May projection na po yan, hindi ho ba? Tama ho ba yung projection sa ngayon o mas matindi kaysa sa projected na outcome o effect sa ating mga sakahan? It's hard to say for now, Rafi, pero matindi pa rin sa dinaranas mo natin mga farmer. Natuyo na raw yung maraming mga ilog. Tapos yung water level po ng para sa mga balon masyado pong bumaba. Pati yung ibang mga irrigation systems na project po ng NIA ay nabawasan po ng gusto yung daloy po ng tubig. Opo, yun nga po sana ang tanong ko kung yung projection na yun ay tama po ba or mas napaaga itong pagkatuyo ng mga balon, pagkatuyo ng mga ilog? Talagang matindi ang impact sa akin palagay. Masasabi niyo po bang sapat? May mga parts of the country, specifically I think sa may Cotabato provinces so far, bukang hindi naman yata serious ang impact ng El Nino so far. Sa ibang bahagi nga po ng Mindanao. Masasabi niyo bang sapat yung credit and insurance assistance sa ating mga magsasaka at mangingisda na apektado po nitong El Nino? Yes, it's supposed to be yung Philippine Crop Insurance Corporation. Dapat apurahin po nila yung kanila pong pagpoproseso sa mga damage o total loss claims ng ating mga magsasaka. So, oras na pag-alaman po nila na ganyan din po ang extent ng pagkawala po ng produksyon, sana po sa lalong madaling panahon mai-release agad ng PCIC yung insurance na dapat kakailangan ng ating mga farmer para makatulong po sa kanilang pangailangan at makapaganda rin po sila sa susunod po na taniman. Sir, sabi nyo nga early parts pala ngayon ng El Nino, pero paano nyo po kaya mako-compare
yung epekto ng El Nino ngayon compare doon sa mga nagdaang El Nino na naranasan po natin, and syempre more importantly, masanda na po ba ang sektor na agrikultura ngayon? It's hard to give yung Bernadette ng kumbaga actual figures in terms of comparing. Halimbawa, El Nino ngayon, doon sa matinding El Nino, I think in 97, 98. But it's still serious. Wala na po siguro pagkakataon ng ating mga magsasaka na sabihin, yung severity ng damage ngayon is 50% higher or 50% lower than the El Nino in 97, 98. But ang importante po rito, malaki po ang tama. Masakit po ang tama. At naghihintay yung mga farmers po natin na maging mabilisan po yung ayuda po ng ating pamahalaan. Opo sir, sa mga congressional hearings and sa mga interviews, lagi ang sinasabi, isa sa mga solusyon, yung mga magsasaka raw po dito sa bansa ay dapat magkaroon ng crop switching na tinatawag. Pero parang bakit po kaya kukonti lang yung nagpa-practice po nito at gumagawa nito? Ano yung Bernadette, hindi malinaw yung dapat gawin ng farmers natin? Yung marami daw po kasi ngayon na solusyon dapat ay yung crop switching na tinatawag o yung crop rotation. Pero tila hindi po marami yung gumagawa nito. Pwede naman sanang mangyari yun. Sana nangyari yun kung nagkaroon po ng kumbaga accurate na forecasting at saka abiso sa ating mga magsasaka na halimbawa sa ibang lugar, imbis na pagpatuloy po yung pagtatanim po ng palay, dapat sana yung mga pananim kagaya po ng mais na nangangailangan po ng mas konting tubig o patubig. Ang problema, nakahanda na rin ba yung kapalit na planting materials? Kasi nandyan na ba yung butil ng mais para itanim po ng mga magsasaka natin? Ay hindi po sa maraming lugar, ang palagay ko hindi naka-ready po lahat yan . So, sakaling may nakahanda, kulang na kulang po yung mga buto po ng mais, buto po ng gulay, at iba pa, para hindi palaging umaasa po tayo sa palay, lalo pa sa panahon ng El Nino na nangangailangan po ng tubig. Maraming salamat po, Mr. Leonardo Montemayor. Wala pong anuman. Salamat din po sa panyaya. Mula sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos noong isang linggo sa Australia, nadagdagan pa ang mga kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ngayong ASEAN-Australia Special Summit. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Bernadette, ilang aktibidad na nga ang dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Melbourne, Australia sa sidelines siya ng ASEAN-Australia Special Summit. Sa Philippine Business Forum sa Ritz-Carlton Hotel, sinabi ng Pangulo sa harap ng Filipino at Australian businessmen na napakaganda ng kanyang pagbalik sa Melbourne na natatangi sa kanya. Ang presence raw ng mga negosyante mula sa Pilipinas at Australia ay nagpapakita ng kahalagahan ng ating business partnership and collaboration. Kasabay nito, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante mula sa Australia na maglagak ng puhunan sa bansa at tiniyak na susuportahan sila ng kanyang economic team para mas lumago ang kanilang negosyo. Lalo't mas palalakasin pa raw ang economic partnership ng dalawang bansa. Ngayong isa ng strategic partner ng Pilipinas ang Australia. Nagkaroon din ng presentasyon ng 14 na business agreements ng Pilipinas sa Australia. Ayon naman kay DTI Secretary Alfredo Pascual, nasa $1.53 billion ang investment na ito ng Australian business sa Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na ito ang renewable energy, waste-to-energy technology, organic recycling technology, countryside housing initiatives, data centers, health tech solutions at digital health services. Narito ang pahayag ng Pangulo. I invite esteemed Australian businesses to consider the Philippines as a reliable partner that can support your expansion and operations. Let us embark on a journey of strengthened economic ties, mutual growth, and shared successes. We remain steadfast in our commitment to purposeful reforms. Kaninang umaga may bilateral meeting naman ng Pangulo at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Kasama ng Pangulo sina Speaker Martin Romualdez, National Security Advisor Eduardo Año, Communications Secretary Sheloy Garafil, AFP Chief of Staff Romeo Branor Jr. at iba pang opisyal. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa napagkasunduan ng pagpapalakas
ng trade ng dalawang bansa. Napag-usapan din ang pagpapalawak ng flight connections ng dalawang bansa at accessibility sa premier tourist destinations, gayon din sa pagpapalakas ng defense ties. Bernadette, mamayang hapon ay inaasang dadalo ang Pangulo sa isang forum. Inaasahan ding makikipagkita siya sa Filipino community dito sa Melbourne. Yan ang pinakamainit na balita mula dito sa Melbourne. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Ian Cruz. Nakipaghabulan sa mga otoridad at taong bayan ang isang hinihinalang snatcher sa Bacoor, Cavite. Sa Las Piñas na nahuli ang suspect sa tulong ng ilang rider. Ang maaksyong pangyayari sa balitang hatid ni Nico Wahe. Makikiyosyoso lang sana ang motorcycle taxi rider nito na may-ari ng video matapos niya magbaba ng pasahero sa Las Piñas City noong March 1. Nakarinig kasi siya ng mga sigawan. Tayo doon, makiyosyoso tayo. Nahabol. Ang sinasabi niyang hinabol, isang snatcher umano. Paglapit niya sa komosyon, makikita ang pagtakbo ng lalaking ito na nakapulang damit. Hinahabol siya ng ilang lalaki. Snatcher, makihabol tayo. Umabot sila sa isang subdivision. Pumasok niya, pumasok! Pumasok ang umano'y snatcher sa isang ginagawang gusali. Dito na rin dumating ang isang pulis. Dito, sir, dito! Dito, sir! Dito yan, sa loob! Dito na mas tumaas ang tensyon. Ayan, lumabas! Sir! Ay, sir! Sir, dito! Sakay ka sa akin! Sakay ka sa akin! Sa rider nakisakay ang pulis para mahabol ang umano'y snatcher. Hanggang sa makorner nila sa ilalim ng isang sasakyan. Dito na siya tuluyang nahuli. Maririnig ang pagtanggi ng lalaki sa paratang. Kwento ng pulis na humabol, sa may City Hall pa lang ng Las Piñas ay tinawag na ng isang traffic enforcer ang kanyang atensyon. Allegedly may holdapan na nangyari at yung holdapper daw po tumatakbo. So ang nag-immediately response po ako. So tinanong ko kung asa na, saan na pumunta at ano yung description. Ang sabi naman po, ang sagot, nakapulang damit nga po at nakamaong na pant. Nakita na lang daw niyang hinahabol ito ng taong bayan. Mabuting may nagmagandang loob daw na rider na sinakay siya para mahabol ang lalaki. Ako na lang yung nag-offer na sumakay sa akin dahil yung motor ni sir talagang sa kanto pinarada. Kaya sinakay ko na lang yung pulis, si sir, para mahabol yung suspect. Na-recover sa lalaki ang isang bag at 2 cellphone. Ang umano'y ninakawan, isang tricycle driver sa Bacoor, Cavite, kung saan daw nangyari ang pagnanakaw. Sumakay sa akin, pumarang tricycle driver ako eh. And then, nagpa-assist sa Queens, mag-video daw siya. Tapos nagpaikot-ilig kami, naghinala ako, sabi ko, bumaba ka na at mag-gatid ako sa service ko. Ayaw bumaba, galit. Tapos inaagay yung bag ko, natangay niya bag ko, na-pick na photo yung pinaka-belt. Ayun, tangay niya, tumakbo. Sumakay raw sa ibang tricycle papunta ng Las Piñas ang suspect. May testigo ba yung sinakyan niya yung tricycle driver na binibenta rin yung cellphone ko na tinignan yung mga picture doon, nakita hindi niya mukha ko. Naghinala siya. Dito na raw nagsimulang tumakbo ang suspect. Ayon kay Police Corporal Manong, ginigiit pa raw ng suspect na sinangla sa kanyang cellphone. Hindi na naghain ng reklamo ang biktima dahil magiging abala raw sa kanya bilang single father ang pagdalo sa mga hearing sakali magkaso. Kaya pinalaya ng suspect. Ayon sa Las Piñas City Police, batay sa record ng PNP, dati nang nakulong ang suspect dahil sa droga. Wala siyang pahayag. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Women's Month, binigyang pagkilala ang ilang babaeng mountaineers sa Stop and Salute Flag Raising Ceremony sa Luneta Park kaninang umaga. Kinilala nilang honorees, sina Coast Guard Lieutenant Commander Karina Dayondon at Coast Guard Petty Officers 1 na sina Noel Cristina Penetrante at Janet Bellarmino. Sila ang unang all-women team sa Southeast Asia na nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Si Dayondon din ang unang Pilipina na narating ang 7 pinakamatataas na bundok sa 7 kontinente. Sabi naman ni Penetrante, nararapat daw na kilalanin ang lahat ng Pilipina.
Pumanaw po ang multi-awarded actress na si Jacqueline Jose sa edad na 60. Kinumpirma yan ng kanyang agency na PPL Entertainment Incorporated. Sa inilabas nilang statement, hiniling ng pamilya na ipagdasal ang aktres at bigyan sila ng privacy habang nagluluksa. Nagpaabot naman ang ilang kaibigan at nakatrabaho niya sa industriya ng kanilang pakikiramay. Kabilang dyan sina Andrea Torres na nakasama niya sa The Better Woman, Kylie Padilla na gumanap bilang anak niya sa Bolera, at Katrina Halili na nakatrabaho niya sa pelikulang The Originals. Nagpahatid din ng pakikiramay sina Rod June at River Cruz sa pamilya ni Jacqueline. Sina Gladys Reyes at Gardo Versosa, ikinalungkot din ang pagkawala ng kanilang kaibigan. Si Jacqueline Jose na Mary Jane Gok sa totoong buhay ay nakilala sa kanyang mga pagganap sa The Floor Contemplation Story, Patay na si Jesus, Marimar at The Millionaire's Wife. Siya rin ang kauna-unahang Southeast Asian na nanalo bilang Best Actress sa Cannes Film Festival para sa pelikulang Marosa ni Brillante Mendoza noong 2016. Mabibilis na balita po tayo. 2 mangingisda sa Tandag, Surigao del Sur ang nakakita sa dagat ng ilang plastic container na naglalaman ng hinihinalang iligal na droga. Agad nilang dinala sa mga pulis ang container at doon nakumpirmang cocaine nga ang laman ng container. May bigat niyang 1 kilo at nagkakahalaga ng 5.3 million pesos. Binigyan ng cash reward at food items ang 2 mangingisda. Babala ng pulisya, makukulong ang sinumang mahulihan ng iligal na droga, kaya agad i-report kung may makitang kahinahinalang bagay. Bumaliktad ang isang SUV matapos bumangga sa concrete barrier sa Bana, Ilocos Norte. Ayon sa mga pulis, nakaidlip ang driver habang nagmamaneho. Maayos naman ang kanyang lagay ngayon. Wala ring ibang nadamay sa aksidente. Agad ding natanggal sa kalsada ang SUV. Kakausapin ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos sina Makati City Mayor Abby Binay at Taguig Mayor Lani Cayetano. Kasunod yan ang namuong tensyon matapos pansamantalang ipasara ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang Makati Park and Garden. Wala raw kasing permit ang lugar. Umalma dyan ang Makati City LGU at tinawag na bully ang Taguig LGU dahil sa pangaangkin ng property na hindi kanila. Malinaw raw na ang intensyon lang ng Taguig ay manakot matapos nitong magpadala roon ng 100 pulis. Hindi raw aatras ang Makati City LGU. Sabi ni Abalos, pinabantayan na rin niya sa NCRPO ang lugar. Base sa desisyon ng Korte Suprema noong 2021, Taguig ang nakakasakop sa Barangay West Rembo at Sembo kung nasaan ang naturang park and garden. Matapos ang ilang araw na labanan sa court, kumpleto na ang Final Four ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Sa pagtatapos ng elimination round, number 1 seed ang Perpetual Junior Altas na may win-loss record na 8-1. Pangalawa naman ang Letran Squires na may 7-2 record. Third seed ang San Sebastian Staglets at pang-apat ang Mapua Red Robins na may parehong 6-3 record. Sa semifinals, may twice-to-beat advantage ang Junior Altas at Squires bilang top 2 seeds. Trabaho alert para sa mga gusto maging certified kapuso. May mga job vacancy ang GMA Network Incorporated sa iba't ibang departments. Sa Admin Department, naghahanap ng Assistant Publicity Manager, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager at Analyst at marami pang iba. Para sa buong detalya at iba pang kapuso job openings, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Apply na at maging tunay na kapuso. Isa ang GMA Network sa mga kinilalang peace o Partner in Empowerment Advocacy and Commitment to Excellence ng Metrobank Foundation Incorporated. Iginagawad ang Peace Award sa mga organisasyong katuwang ng Metrobank Foundation sa pagpapabuti ng buhay ng mga nasa vulnerable sector sa bansa. 30 government at non-government organizations, paaralan at negosyo ang binigyan ng Peace Awards. Tinanggap ito ng eyewitness host at GMA Integrated News Consultant na si Howie Severino. Kabilang din si Severino sa mahigit 30 personalidad na ginawaran naman ng Award for Continuing Excellence and Services o ACES. Para yan sa kanyang mga documentary lalo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Pati na sa kanyang award-winning podcast na The Howie Severino Podcast.
Kinilala rin ang pagsusulong ni Howie na labanan ng disinformation at ang pagiging advocate teacher niya ng baybayin. Dati na rin kinilala si Howie bilang Metrobank Journalist of the Year noong 2015. Pang-ulam ang kapalit na basura sa isang barangay sa Quezon City. Yan ang Plastic to Fish program ng Barangay Santo Niño. Ang bawat kilo ng anumang basurang plastic abay pwedeng ipamalit sa mga isdang pompano, salmon, galunggong at fish fillet. Ang mga nakolektang basura ay binibenta sa junk shop at sa Trash to Cash program ng LGU. Layo ng programa na mabawasan ang mga basura na maaaring magdulot ng baha sa lugar. Plano ng LGU na gawin din ito sa ibang barangay sa lungsod. I am your kumare sa Balitang Hali. Of course, dapat always looking fresh habang nag-a-update ng latest. Ganyan ang nauusong introduction ng mga netizens sa kanilang social media post. Ano nga ba ang kwento sa likod ng trend na ito? Of course, yan ang balitang hatid ni Dano Tingkungko. Yes. We're set for 3 p.m. Okay. Anyway, I'll call you back because I have incoming. All right. Okay, thank you. I'm a reporter. Of course, we have no time. I'm always on the phone. Of course, narinig nyo na ang trend na ito sa TikTok. I'm a call center agent. Of course, lagi akong naukala ng boses. DL, wala akong boses kaya. We are public school teachers, of course. We never get angry with our students. Mike, pagkasulit na! At kung usap-usapan siya ng mga netizen, of course, malamang sa alamang, maririnig din siya sa kalsada. Ay, ma-chef, of course, kaya yung lutuin ng lahat. Pati mga mahirap i-pronounce, tulad ng bolognese. Ay, spaghetti na lang. I'm a waitress. Of course, sanay ako maghintay. Kahit hindi na siya darating. I'm a restaurant owner. Of course, nag-uutos lang ako. Sir, magwalis ka na. Ay, magwawalis pa pala ako. I'm a gamer and of course, lagi akong puyat. I'm a researcher, of course. Our findings are disregarded by some people. Ayon sa sociologist na si Ash Presto, ang trend na ito nagpapakilala ka at kinukwento ang isang bagay tungkol sa iyong buhay, propesyon o kung ano mang may kinalaman sa iyo. Ang tunay na laman ng trend na ito nasa hirit mo o tila punchline matapos magpakilala. Pwedeng nakakatawa, hugot, pati komentaryo sa lipunan. Nakakatawa siya. On the one hand, a good way of highlighting existing inequalities in a very indirect and very non-aggressive manner, which is of course very Filipino. But ang downside niyan, on the other hand also, it crystallizes different stereotypes. It also, of course, normalizes existing power dynamics. Hindi malinaw paano magta-transform ang trend na ito sa mga susunod na araw o linggo, pero kung may usok, may apoy. Of course, may pwedeng pag-usapan. I think it's really still very important na at the end of the day, after you present the video, merong kasamang questioning or may kasamang sense-making yung video mo. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Champion ang Pinoy Q artist na si Carlo Biado sa 2024 WPA Predator World 10-Ball Championship sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Wagi si The Black Tiger kontra sa kalaban niya mula sa Japan. Bukod sa tropeyo, mag-uwi rin si Biado ng $75,000 o katumbas ng mahigit 4 million pesos na premyo. Sa ngayon, kampiyon na si Biado sa 3 major tournaments. Good job! O Maring Badet, alam kong relate ka sa maraming Pinoy na itinuturing na pong extension ng pamilya ang alaga nilang pets. Correct ka dyan. Kung paano kasi ang turing mo sa kanila, ganun din ang magiging ganti nila sa inyo. At good example dyan ay isang fur baby sa Guadalupe, Cebu. Maanga sa unang tingin pero mama's boy at heart ang American Bully Dog ni na Mama at Inday. Chillness overload kasi ang alagang aso habang dekutsarang sinusubuan ng kanyang fur lola. Don Pablo ang kanyang pangalan pero baby boy kung umasta. Eto ang trivia regalo ni Mama Inday, ang aso.
sa isa niyang anak pero napamahal na siya sa buong pamilya. Aba, katabi pang araw minsan sa pagtulog. Marunong naman daw kumain sa sarili niya si Don Pabs pero sinusubuan siya sa tuwing may natitira para walang sayang. Naku, maraming netizens din ang naantig sa wholesome moment ng dalawa. Kaya ang video may mahigit 2.5 million views na sa TikTok. Mama Inday, Don Pablo, kayo po ay certified trending! Ang cute ni Don Pablo. Angas eh. Pero perfect kasi nga tama, marami talaga nasasayang. So, dapat walang masayang na mga kanin. Ganyan din tayong mga nanay, di ba? Pag tayo umuubos. Eh ngayon dito si Don Pablo, kahit marunong siyang kumain on his own, abay, sinusubuan pa. Pero yung ganito daw kasi talaga na klase ng aso, parang sa una matatakot ka. Kasi parang Kasi feeling mo itsura. sobrang strong, ganyan. Pero Yun pala, at Parang matapang, no? Yung malambot at super hard. lambing. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Rafi Tima. At sa ngalan naman ni Connie Season, Bernadette Reyes po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.